Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating babasahin ngayon ay makikita sa Awit ni Solomon, Kabanata 4, talata 1 hanggang 4. Kay ganda mo, aking mahal, ang mata mo'y mapupungay, ang buhok mong anong haba. Pagkilos mo'y nagsasayaw parang kawan na naglalaro sa bundok ng Gilead. Ang ngipin mo ay simputi nitong tupang bagong linis, walang bungi kahit isa, magandang pagkapares. Ang labi mo'y pulang-pula katulad ng iskarlata. Kapag ikaw nangungusap, lalo itong gumaganda. Aninag sing bilo ang pisngi mong namumula. Ang liig mo'y ubod kinis, may kwintas na kay inam, parang turi ni David, naligid ng mga kawal. Yun lang po, salamat. Purihin ng Panginoon sa kanyang banal na salita. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pagpapatuloy po ng aking paghahayag ngayong gabi. Ngayong gabi po, ang aking hayag ay mula po sa Aklat ni Solomon, 4 na kabanata, sa talata 5 hanggang 6. Ito po ang nakasulat. Parang usang magkapares ang malusog na dibdib mo, masayang kumakay sa gitna ng mga liryo. Hanggang sa dumating ang bukang liwayway, hanggang sa mapawi ang pusikit na karimlan, sa dibdib mong ubod bango ako ay hihimlay, pagkat ito ay simbango ng mira at ng kamanyang. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ating Amang Lumikha. Amin. Magandang pagpapalang gabi po sa atin lahat. Ang babasahin ko po ay sa araw ng Lunes na matatagpuan sa Awit ni Solomon, chapter 4, verse 7 to 8. Ang sabi po rito, kay ganda mo aking sinta, kay ganda mo aking mahal. Wala akong maipintas sa taglay mong kagandahan. Halika na aking mahal, sa akin ay sumama ka. Litsanin na natin ang Lebanon at ang bundok ng Amana. Iwan mo na ang bundok ng Senir at ng Hermon. Ang taguan niyong mga leopardo at mga leon. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless you all. Muli magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, at patuloy po tayo sa ating ginagawang daily devotion. Purihin po yung Panginoon sa maghapon na kalakasan na ibinigay sa atin, ay yung kaligtasan na nakabalik tayo muli sa ating tahanan. Ang papuri po ay sa ating Panginoon, at tayo po yung magbabasa muli ng ating devotion dito po sa Song of Solomon chapter 4 verse 9 to 11. Ang sinasabi po dito sa talatang ito, aking mahal, aking sinta, ang puso ko ay nabihag na mata mong mapang-akit at liig mo na may kwintas. Aking mahal, aking sinta, kay tamis ng iyong pag-ibig, alak man ay ubod ng tamis, sa iyo'y di maiparis. Halimuyak ng bango mo ay walang makakatalo. Ang labi mo aking hirang, sintamis ng aking pulot. Sintamis ng mga pulot, ang dila mo'y waring gatas. Ligaya ang siyang dulot. Ang bango ng Libanon ay tila nasa iyong suot. Amen. Hallelujah. Purihin po yung Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Song of Solomon, chapter 4, verses 12 to 13. Katulad ng isang hardin, itong aking minamahal, na may bakod sa palibot at sarili ang bukal. Halaman ay magaganda, waring hardin ng Granada, namumukod, natatangi ang kanyang mga bunga. Mahalimuyak ang mga nardo, mababango ang henna ay... Muli po, isang mapagpalang araw po muli, sa ating lahat. At tayo po ay nasa Awit ni Solomon, chapter 4, verse 14 to 16. Sabi po dito, puno ng nardo at sapron, kalamo at kanela, at lahat ng punong nagbibigay ng insenso, mira at alo, at lahat ng pinakamainam na pabango. Ang bukal ng halamanan ay parang balon na sariwang tubig na umaagos mula sa Libanon. Bumangon ka, hilagang hangin,
dumating ka hangin timog, hipan ninyo ang aking halamanan upang kumalat ang halimuyak nito. Pumasok nawa ang aking minamahal sa kanyang halamanan at kainin ang pinakamainam nitong bunga. So dito makikita po natin, no, na talagang yung buhay po natin ay nakaugat dito sa Diyos, no, na may magandang halimuyak. So sinasabi po dito, no, sa ating binasa, tulad ng pabango sa talata, no, yung buhay po ng isang tao na malapit sa Diyos ay dapat po ito ay nag-iiwan, no, ng isang mabuting impluwensya sa iba. So kapag tayo po ay nakakasama ng ibang tao, naamoy po nila yung halimuyak na ating buhay kay Kristo. Dito yung makikita din po natin dito, yung Diyos po yung pinagmumula ng sariwang buhay. So yung larawan po dito ng ang larawan, no, yung bukal sa sarigang tubig, ay nagpapakita po ito ng buhay, yung kasariwaan po nito, yung kasaganaan. So kapag tayo po ay nanatili sa presensya ng Diyos, hindi po tayo kailangang mamuhay, no, na tuyot sa espiritual. So makikita din po natin dito na kailangan po maging bukas ang ating puso sa gawain po ng Espiritu. So yung po na panawagan na bumangon ka, hipan ninyo ang aking halamanan. Ito po ay isang magandang larawan, no, ng pagnanais na kumilos ng Diyos at ikalat po yung halimuyak na kanyang presensya. So may mga bunga po, no, talagang may mga bunga na buhay na inaalagaan. So yung halamanan, no, hindi lang para ito maging maganda, ito po ay dapat namumunga. Gayon din po yung buhay Kristiyano. Hindi lamang po ito tungkol dun sa pagtanggap, dun sa pagpapala. Dapat din po ito magbunga ng pag-ibig, yung katalinuhan, yung katapatan, at yung paglilingkod. At ito po ay paglalaganap din ng kaligtasan sa buhay ng iba. So purihin po muli ang Panginoon, and God bless everyone.